Mr. President, happy birthday. Lahat sa iba pang lugar kung hindi masakop ang Bataan at Corridor. So, ang nangyari, 3 months, no? Ang buong Southeast Asia by by January, halos nasakop na ng mga Hapones. Pero tayo, 3 months tayong lumalaban. Hindi tayo sumuko agad. Yun yung nangyari doon. So, ang nangyari kasi diyan, pinangakuan tayo ng sa help ng Americans. Kaso yung gobyerno nila sa Washington, ang sabi pala, ayun na, dapat na si Hitler na lang muna, Germany na muna ang tatalunin natin. So yung mga supplies na dapat nandito sa mga Pilipino at American hindi nakarating. So kaya nga yun ang sabi niya, no, pinaalis si MacArthur at si Quezon at ayan na, dumami na ulit yung Japanese, hindi na natin nakayanan. Ito sa Mount Samat, itong lugar mismo na ito, no, nung April 6, no, ito yung dito mo unang makikita yung mga pumapasok na Japanese bumagsak ito sa mga Hapones. Yun yung naging malungkot na pangyayari dito. And that signaled after 2 days, yung tinatawag na 3 days, yung tinatawag na Fall of Bataan. Kaya yun yung ginugunita bilang araw ng Kagitingan. Alam mo, may mga kritiko siya na nagsasabi, bakit natin kailangan gunitain yung fall, yung pagkatalo? Mamaya, pasasagot ko yan sa'yo. Samantala, bago po yan sagutin ng ating historia na si Xiao Chua, nandito po ang maaari nating asahan. Sa araw na ito, maliban sa talumpati mula kay Pangulong Benigno S. Aquino III, maririnig din natin ang talumpati ni na Ambassador Toshinao Orabe ng Japan at Ambassador Philip Goldberg ng Estados Unidos. At maririnig din po natin ang welcome remarks ni Chairperson Dr. Maria Serena Diokno ng National Historical Commission at siya ring Steering Committee ng National Observances. Bago po ang talumpati ay masasaksihan natin ang pag-aalay ng bulaklak sa shrine ng mga Pilipino buwis ng buhay para sa kalayaan ng bayan. Samantala, kaninang 8:08 ng umaga ginanap po ang tolling of bells. Ito po yung pagpapatunog sa mga kampana bilang pag-alala at pagbibigay pugay sa bawat taong nag-alay ng kanilang makakaya upang ipaglaban ang ating bansa at ang kalayaang tinatamasa po natin ngayon. Ito po ay pagtunog sa bawat Pilipino na nakibaka ng walang pag-iimbot para sa buhay at kalayaan at sumubok na gapiin ang mga mananakop ng ating bansa. Samantala po, ano nga ba yung mga benepisyong matatanggap ng ating mga veterano na nakipaglaban noong ikalawang digmaang pandaigdig at gaano kahalaga nga ba ang paggunita natin sa araw na ito, araw ng Kagitingan? Alamin po natin sa ating naging panayam kay Yusek Eduardo Batak ng Department of National Defense. Yusek Batak, taon-taon po ay ginugunita natin yung Fall of Bataan at yung araw ng Kagitingan. Gaano kahalaga po ito para sa ating mga Pilipino? Ang araw ng Kagitingan ay napaka-importante para sa ating lahat ng mga Pilipino. Ito ay pagbibigay pugay sa ating mga bayani at lalong-lalo na sa ating mga veterano ng World War II. At of course, sa lahat ng veterans of the other military campaigns and those who have finally retired from the military service who are considered as veterans. Ito ay pagbabalik-tanaw sa lahat ng ating mga bayani at tayo'y nagdiriwang since April 5 until April 11 ang tinatawag nating Veterans Week. Kaya taon-taon ito po ay pagkakataon upang parangalan natin ang lahat ng ating mga bayani at ang ating mga veterano. Yusek, kayo po ay anak ng isang survivor ng Bataan Death March. Pakikwento po sa amin very briefly kung ano po yung mga naibahagi sa inyong kwento ng inyong ama. Kathy, ang father ko, si General the deceased General Gonzalo Lardizabal Batak, is a class of 1943 from the Philippine Military Academy. Nung pumutok ang gera ng pangalawang pandaigdig na digmaan, ang father ko was then a third-year cadet or what they call a scout. So they were graduated, emergency graduation sila. So, binigyan sila ng commission, third lieutenant, and they were assimilated
in the USAFE or U.S. Forces in the Philippines. And he served in the military when the war broke out, and when MacArthur ordered the retreat to Bataan, he was a part of those who defended Bataan. And because Bataan fell because of the military might of the Imperial Army of Japan, sumuko tayo, and my father was a participant in the death march. At that time, medyo mortally wounded na rin siya dahil tinamaan siya ng shrapnel ng mortar sa leeg dito. So, he was forced to march in the death march, but along the way, nanghina siya ng gusto, so he fell along the way and they thought he was dead. That was the way he survived. Kasi inassume nila patay na, talagang mahinang-mahina na, duguan, etc. So, eventually, because there were a lot of dead bodies over him, he was able to survive. And he was able to go back and then once again fight the Japanese as a guerrilla. Magandang kwento po yan, Yusek Batak. Puntahan po natin itong inilaan po ng Administrasyong Aquino na 3.1 billion sa Total Administrative Disability o TAD pension para sa 18,000 na World War II veterans. Pakipaliwanag po sa atin kung ano po ito at para saan po. Napakagandang tanong yan, Kathy. Alam nyo, since 1994, there was a law that was enacted giving additional benefits to our veterans when they reach the age of 70, ang tinatawag nilang Total Administrative Disability. So, binibigyan ng additional pension ang lahat ng veterano reaching the age of 70. However, from that time on, even as the law was enacted, never was it funded. So, nagkaroon tayo ng arrears hanggang 2004 yata, and then partial payments were made. So, napakalaki ng utang ng gobyerno sa ating mga veterano because of that total administrative disability pension that is supposed to be given them. And last year, let me just backtrack. Magmula nung si President Pinoy, actually, he instructed the department and the other agencies of government na dapat bayaran ang lahat ng pinagkakautangan sa mga veterano, which amounted at the time to already 25 billion. So, more than 10 years na kasi yung utang eh. So, last year, he instructed the Department of Budget and Management through the efforts of the Philippine Veterans Affairs Office headed by Yusek Carolina na bayaran ang 3.1 billion na pagkakautang sa mga 17,817 veterans age 80 and above. Dahil inuna natin po sila dahil matatanda na, sila ang mas nangangailangan ng tulong. Paano po yung mga pumanaw na mabibigyan din po ba yung mga inutang sa kanila o utang pa sa kanila dun sa kanilang mga pamilya? Yes, definitely babayaran po natin yan. Inuna lang po natin na bayaran yung surviving 80 years and above na mga veterano. Okay. Ano pa po yung iba-ibang programa po ng DND para sa ating mga war veterans? Well, again, because of the efforts of the Philippine Veterans Affairs Office, by cleansing our master list of pensioners and all other cost-saving programs that were instituted by PVAO, we were able to save more than 4 billion. And this is what we use also to pay off part of the obligations that remain outstanding sa ating mga veterano. Kaya Sa
puntong ito, kasama po natin ang Ambassador ng United States of America, Ambassador Philip Goldberg. Good morning to you, sir. Good morning, magandang umaga. Magandang umaga po. We are celebrating today the Araw ng Kagitingan or Day of Valor. Can you please explain to us the ties between the Filipinos and Americans then and now? Well, the strong ties between the United States and the Philippines were forged in large part here in this peninsula in Bataan and Corregidor and all of the battles in World War II that we fought together, including liberating the Philippines. So our strong ties were the reflection of our blood and sacrifice together of our soldiers, our guerrillas. And today we still enjoy those very close ties. We have a mutual defense treaty. We still share the same kind of common values and beliefs in democracy and in our shared commitment to the rule of law. So those are very important principles, and the people of the Philippines and the people of the United States are very close, as are our two countries. With regards to the increased rotational presence, has this already been settled, or is it still under talks? We're still in talks. We're hopeful that there will be an agreement. And it will represent something that will be in the interests of both countries, and that's to achieve. And now that we are celebrating Araw ng Kagitingan or Day of Valor, your message to the Filipino people? Well, my message is that the ties between the United States and the Philippines is very strong, it's very rich, and will continue well into the future. But it was based here in the shared valor of our soldiers and guerrillas during World War II. And we're here today to honor them. So I wish everyone a fine day. Thank you very much, and mabuhay, Ambassador Philip Goldberg. Thank you. Yan po ang Ambassador ng Estados Unidos at nagbigay nga po siya ng mensahe sa ating mga kababayan na naging strong ally nga po ng ating bansa ang mga Amerikano noong panahon ng ikalawang digmaang pangdaigdig, at inaasahan nga po natin na patuloy pa pong lalakas ang ugnayan na iyon sa pagitan ng dalawang bansa. Samantala, kasama pa rin po natin Professor Xiao Chua para bigyan tayo ng isang historical perspective ng nagaganap ngayon. Reaction mo sa naging statement ni Ambassador Goldberg na naging talagang the Filipinos fought alongside the Americans noong World War II, at itong ties na ito ay hanggang ngayon ay malakas pa rin. Magandang pagkilala ito sapagkat ang nangyayari kasi laging ang focus ng pagsasabi na who liberated the Philippines, sino yung nagligtas sa mga Pilipino, ay laging si MacArthur at ang mga Amerikano. Ngayon, mayroon tayong pagkilala mismo sa US Ambassador na side by side yung victory ng World War II ng mga ng laban sa mga Hapones, hindi ito sa mga lamang, hindi ito sa mga Amerikano lamang, kundi sa lahat ng Pilipino, yung puwersang, kasi bago dumating si MacArthur, yung mga guerrilla forces natin after Death March, kasi di ba nag-Death March sila, ang hirap ng mga nangyari sa kanila, pero marami sa mga Death March survivors, nag-guerrilla movement pa. So, ibig sabihin, sila yung naghanda ng daan para sa pagbabalik ni MacArthur, at ang dami rin ng lumaban para tapusin yung pagkapanalo natin. So, ibig sabihin, we won the war, at dapat yun yung maalala natin ngayong Araw ng Kagitingan. Hindi yung fall of Bataan lang, it's just one step. Yun nga yung tanong ko sa'yo kanina, yung hangin ko. Bakit kailangan daw gunitain, natalo naman. So yun yung pakikipaglaban, yung kagitingan na kanilang ipinakita, at yung pagiging survivor din ng mga Pilipino. Ang focus dito, heroism in Bataan, heroism in Corregidor, and heroism in the whole country, hindi yung pagkatalo natin. Kasi nung September 2, 1945, sumuko si Yamashita dahil pinabagsak siya ng USAF Northern Luzon, mga guerrilla natin ito, Filipino and Americans. So yun yung mahalaga. Kailangan natin, bida ang veteranong Pilipino sa araw na ito. Samantala, isang karagdagang backgrounder, nagsimula po yung pagdiriwang o paggunita ng Araw ng Kagitingan noong 1961 nang lagdaan ni dating Pangulong Carlos Garcia ang Republic Act 3022, kung saan itinakda sa ika-9 ng Abril ang Bataan Day, at upang bigyan tayo ng dagdag na pagpapahalaga ay ideklara rin ang araw na ito bilang isang holiday. Mula po noon ay taon-taon na nga pong ginugunita nagtitipon ng mga veterano at kapwa natin mga Pilipino at maging mga dayuhan
sa dambana ng Kagitingan o kilala po bilang Shrine of Valor, pero dati wala pa itong dambana Wala noong pa ito. 1962, no? 1970 ito 1970. itinatag. Mamaya bibigyan pa natin ang ating mga kababayan ng background tungkol dito. Pero itinuturing po itong nakikita po nating cross dito sa ating gilid bilang Shrine of Valor or Altar of Heroism ng bansa bilang pagkilala po sa kagitingan at kabayanihan ng mga Pilipino at mga Amerikanong sundalo nung ikalawang digmaang pangdaigdig. Siya Altar of Heroism. Bakit nga ba ganito ang itinawag dito? Tandaan natin sa altar ng simbahang Katoliko, isineselebrate natin yung sacrifice of the Mass. Dito may altar din sa baba ng cross na ito, dito yung tinatawag na colonnade, ito parang altar din. Meron ding altar dyan, pero ang ginugunita yung sacrifice ng ating mga ninuno para tayo ay mabuhay ng malaya ngayon. No? At tandaan natin yung araw ng Kagitingan, kaya nga hindi na Bataan Day yung tawag, dati Bataan Day yung tawag dyan. 1962, Bataan Day ito. Araw ng Kagitingan na yung tawag dyan since President Cory Aquino, and pa 1 week, Philippine Veterans Week, na hindi lang mga World War II veterans, kundi yung World War II wala na yung mga Philippine Revolution veterans, patay na sila. Pero yung mga World War II veterans, yung mga veterans ng Korean War, yung mga sumama sa humanitarian efforts sa Vietnam War, at lahat ng mga veterans ng Armed Forces of the Philippines sa Mindanao at sa iba-ibang laban ay kasama doon sa tinatawag na pinaparangalan ngayong araw na ito. Yung lolo mo, hindi ba? Ay veteran ng Korean War. Korean War noong World War II. At dito rin nakipaglaban din siya. Hindi ko lang sigurado kung saang lugar, pero nakipaglaban po ang aking lolo. Pero patay na po siya, yumao na po siya. Kati, papakita ko lang to Ganito po kalalaki yung mga balang natatagpuan pa rin hanggang ngayon dito sa Bataan. Nagkalat po yan. Ito yung mga bala na natagpuan at ginamit ng World War II. So yan, authentic yan. Dito po yan sa Bataan nakuha. Hindi po si Xiao yung kumuha yan. Yan po ay isang relic talaga, mahalaga na makita po natin. Ang lalaki pala, no? Oy, pag tinamaan ka nito, sakripisyo talaga. Pero ang laki, Oo. Okay, ang Shrine of Valor itinatag noong 1970. Yes. Can you give us a background, Xiao, kung ano makikita natin dito sa cross na ito? Pwede ba tayong pumasok dito? Oo, kapag pumunta ka dito, meron pong elevator sa 92 feet na cross, 92 meters na cross line. Imagine, 92 meters. Napakataas po niyan. At doon po sa may pakpak ng cruise, meron tinatawag na yung viewing deck. No, so ibig sabihin, kung mataas na tong bundok na to nakikita natin, mas mataas pa ho doon. No? Yung makikita ninyo kung ano yung nangyari sa buong Bataan, yung vista ng buong Bataan. Kaya nga, very strategic tong Mount Samat kasi lahat ng pumapasok na puwersa Hapones, kitang-kita mo talaga That's why nung bumagsak ito, talagang nawala na. Talagang fall of Bataan na talaga yung mangyayari. Okay, pero sa paanan nung cross na yon, meron ding isang memorial dito sa ating harapan. Yung kanina pong nakikita nyo, yan po sa baba niyan, yung puting yan, ay isang war memorial. Meron pong mga lilok dyan sa marmol, yung mga eksena po noong ikalawang digmaan pandaigdig. Iniisa-isa sa bawat sculpture dito, yung na different battles dito sa Battle of Bataan. Yung isang 3 months na yon, yung tinatawag yon Battle of Bataan. Pero iba-iba po yung naging mga battles dyan. May Battle of the Points, Battle of the Pockets, yung depensa sa Abukay, yung unang depensa, at iba pa, no, na nagsasabi sa atin, yung Fall of Bataan, hindi lang yan yung kwento ng Bataan. For 3 months, tayo ay nag-struggle na yung mga Japanese na superior force sila, hindi nila tayo masakop sa lahat ng battles na to na nanalo tayo. Despite the limited supply, dahil sabi mo nga kanina na antala yung mga supply because the Americans decided to focus on Germany. That's why sinasabi na ni Winston Churchill, yung Prime Minister ng Great Britain, na quote siya na sinabi niya na the greatest warrior in the world ang mga Pilipino. Kasi naging slogan yung Remember Bataan, Remember Corregidor, ang pinakahuling sumuko sa mga Hapones dito sa Asia. But aside from yung Fall of Bataan, isa rin sa natatandaan natin. Ako, simula nung estudyante ako, hindi ko makalimutan yung Bataan Death March. Yes. Isa itong mahalagang pangyayari kasi talagang pinahirapan ng husto yung ating mga kababayang. Well, ang intention kasi nung Bataan Death March, di April 9, bumagsak ang Bataan. No, nung nakita nila, 70,000 Filipino soldiers, 12,000 American soldiers, wala silang mga sasakyan to transport them to the concentration camp in Capas. So, ano nangyari? For 100 kilometers, 3 days, summer heat,
no? Imagine Oo, niyo. napakainit nun. Napakainit, no? Dito sa Bataan at papuntang San Fernando, sila'y pinaglakad around 100 kilometers tapos pinasakay ng mababahong tren. Sabi nila, swerte yung mga nakasakay ng tren. Hindi po kasi di mga 50 lang yung pwede doon sa tren na bagon, no? Pinapasok nila mga 150, 120. So siksikan nakatayo talaga. lang sila. Tapos kapag Walang- nag-collapse ka, namatay ka, walang nakatayo ka hangin, lang. no? Yes. So, ang hirap nun. Tapos 13 kilometers more marching from Capas, Santo Domingo, Capas to Camp O'Donnell, Capas. Tapos doon sa Capas, naglakad sila ng 3 days. Doon, mas matindi pa yung naranasan nila kesa sa paglakad. Kasi sama-sama sila sa mga kwarto, doble ang laman, yung mga sakit na kumakalat. So, yung posisyon ng patay na nililibing daw, magmula umaga hanggang hapon, hindi matapos. Marami-rami nga po yung mga tropang Amerikano and na nalagas doon. Would you have any idea, Siya, no, nag-umpisa tayo, 70,000 Filipino soldiers, 12,000 American soldiers. Nung natapos yung death march, ilan na lang ang natira? Nako, hindi yan napagtuunan ng pansin, although may mga estimates, hindi rin tayo makasigurado sapagkat they stop counting eh. Basta pag may namatay, ganun, may mga tumakas din doon sa death march. Oo, Actually, may sinuwerte. along the way na Yes. maraming nakakatakas, no? Gaya nga nung naging kwento ni Yusek Batak, yung kanyang ama, along the way ay nakatakas doon. Duguan kasi siya, so inakala nung mga tropang Hapon na siya ay patay na. So isinama siya, tinapon siya kasama ng mga patay, doon siya nakatakas. Gayon din ang nakakatuwa dyan, hindi lang yung mga sundalong Pilipinong bayani ng World War II, even the civilians. Sa San Fernando, nung dumaan yung tren sa Angeles City, nagkaroon ng food throwing. Yung mga tao, nagtatapon sila ng food doon sa mga soldiers at along the way, may mga babae din na may nakasaya, pinapapasok nila yung mga sundalo sa saya nila, yun yung kwento eh. Tapos umaalis sila, no? Mga delikadong itinatago gawain sa to. saya. Itinatago sa saya. Oo, nakwento rin yan. Kanina may nakausap po, pakita natin yung interview, no. May nakausap nga tayo na ating isa sa mga survivor, veteran at survivor nung Bataan Death March, at kinakwento nga niya sa akin siya, maging yung mga tumutulong, nagsusubok magbigay ng tubig at pagkain dun sa mga sundalong kasama sa Death March ay binabayoneta rin ng mga Hapon. So malaking risk din yung naging kabayanihan ng mga sibilyan. At ito yung matindi, no? Kapag kunwari, syempre mahina ka na, 3 months ka nakikipaglaban, tapos pinapalakad ka pa ng mainit. Pagka nanghihina ka na, if you are delaying the march, papatayin ka. Ibabayonetahin ka o babarilin ka. So dapat mabilis ka. Pwede din gawin sa'yo, tutulungan ka ngayon ng mga kasama mo. So ibig sabihin, yung ibang kasama mo nahihirapan din, pero tumutulong sila sa isa't isa. Yun yung makikita natin. Yes, war is evil, but also we see the best in the people kapag kadigmaan kung sino yung talagang mga mabubuting tao. Oh, it brings out the best and the worst in people. Samantala siya, bago natin ipagpatuloy yung ating balitaktakan, meron pong naging awarding kanina dito sa ating programa no mga nanalo po sa Nation Essay Writing Contest tsaka sa Nationwide Painting Contest. Sa Nationwide Essay Writing Contest, ang first prize po ay si Carlo Naines mula sa Ligao National High School. Ang second prize winner, Carl Christian Reario mula po sa Perpetual National High School. At ang third place ay si Adonis Lopez mula sa Cristo Rey High School. Ang nanalo naman po sa Nationwide Painting Contest, first prize ay si Henry Austriaco mula sa Rizal High School. Second prize, Jao Eugene Pelaez mula sa Panghulo National High School. At third prize winner ay si JP Sabihon mula sa St. Francis de Assisi Montessori School. Kasi maganda ito sapagkat yung Philippine Veterans Affairs Office at Department of National Defense, ini-involve talaga nila yung mga bata sa paggunita na ito. Tandaan natin, 1 week itong paggunita na ito. Nung 2 days ago, nandun kami sa corridor. Yung mga bata rin, sila yung nagbabasa ng mga papuri sa mga veterano. Tapos may mga Girl Scout, may mga Boy Scouts. Tapos bukas, magkakaroon din ng paggunita sa So from corridor tapos to here in Mount Samat, tapos bukas sa Capas Tarlac, tapos after a few days magkakaroon ng tinatawag na sunset ceremony. Yung sunset ceremony, yun yung pagtatapos ng Philippine Veterans Week sa libingan ng mga bayani. Oo, siya yung gaya nga ng nabanggit mo. Ngayon araw ng Kagitingan, pero yung Veterans Week po ay nag-umpisa April 5 pa. Yan po ginugunita po natin kasabay nga ng paggunita natin sa araw ng Kagitingan
Kagitingan at marami pong mga aktibidad na ang inihanda ang Philippine Veterans Affairs Office para dun sa paggunita po nila ng linggo ng mga veterano. Samantala po, para po sa ating kaalaman, ang cruise na nakikita po natin nga dito sa ating tagiliran ay may taas na 92 meters. Ito po ay itinayo, gaya ng ating nabanggit noong 1970 bilang pag-alala sa mga sundalong nagbuwis ng kanilang buhay noong panahon ng pananakop ng mga Hapon, kung saan po marami ang namatay sa makasaysay Death March. Bakit cruise, Xiao, no? Bakit cruise? Bakit hindi statwa ng isang sundalo? Siguro very important yung cruise sa atin kahit Katoliko ka man o hindi, sapagkat yung cruise, ito yung nagsisimbolo ng sementeryo. At parang sinasabi natin, itong Mount Samat, una, ito ay banal na lugar sapagkat dito nagsakripisyo ang mga ninuno natin. Pangalawa, ito is libingan na rin ito kasi siguro may mga taong namatay dito na dito na lang na ilibing din. At ito yung makikita natin na parang kahulugan nung Mount Samat, itong cruise na ito, no? Isa siyang malaking libingan kung saan ginugunita natin, pinapahalagaan natin yung sakripisyo ng mga veterano, yung nagbuwis ng buhay, at pangalawa, yun ding mga hindi nagbuwis ng buhay, pero dapat pahalagahan pa rin natin. Reminder ito na may mga veterano pa din tayo. Kailangan alagaan at kailangan bigyan ng pensyon, kailangan bigyan ng pansin. Oo, kanina nga nabanggit na nagbuhos ng pondo ang ating pamahalaan para dun sa TAD nabanggit ni Yusek Batak. Mamaya po, ipapalabas pa rin natin yung ating interview kay Administrator Carolina naman ng Philippine Veterans Affairs Office para malaman po natin yung inihanay ng mga aktibidad para sa Veterans Week at maging yung iba pang mga benepisyo aside from TAD na tinatanggap po ng ating mga veterano. Alam mo, kakaunti yung mga binibigay natin ng pamahalaan, no? Bagamat nagsisikap ito, doon sa malaking sakripisyo talaga para tayo ay mabuhay ng malaya ngayon. Pero alam nyo, yung mga veterano, parang minsan maririnig mo pa, hindi, bagamat nangangailangan din sila ng pera, maririnig mo sa kanila na hindi dahil sa pera kaya kami lumaban. No? Kaya kung ano man yung tinatanggap nila ng maluwag, tinatanggap nila ng maayos sa kanilang puso, yung mga ginagawad sa atin ng pamahalaan. Alam mo, Xiao, hindi lang tayo mga Pilipino ang umaalala sa makasaysayang araw na ito, maging ang counterpart natin po sa Estados Unidos ay nagdaraos din ng pag-alala sa mga magigiting ng sundalong nag-alay ng buhay para sa ating bansa sa pangunguna po ng Veterans of World War na isagawa ang 25th Annual Balitaan Memorial Death March sa White Islands Missile Range sa New Mexico. Dinaluhan po ito ng may mahigit 6,000 participants at 13 dito ay mga survivors mismo ng Death March at ngayon nasa mga 90s na sila. Matindi yan sapagkat yung Bataan, talaga pag narinig mo yung Bataan, yung maraming mga Amerikano, talagang mapapaiyak pa sila pagka naaalala nila yung mga karanasan nila dito. Korehidor yan. Talagang mahalaga sa kanilang araw na yan. Ang taunang paggunita po nito ay isang challenging march kasi po sa New Mexico is ito, parts of it desert po yan. Yes. Yung disyerto po ng White Sands Missile Range ay ginagawa o yung march ay ginagawa bilang pagkilala o pag-alala sa kabayanihang ipinamalas ng mga sundalong Amerikano at Pilipino noong World War II. Dahil tandaan po natin, Xiao, no, gaya nga ng ating nabanggit, hindi lang naman Pilipino yung nagmarcha doon sa Death March. 12,000 US soldiers po ang nakasama. Ito po ay may dalawang ruta. Ang Green Route na 26.2 miles ang aktual na layo nung talagang nilakad dito at 70 taon na ang nakalilipas at may maikling ruta naman o yung Blue Route na may 14.2 miles. Siguro ito yung talagang para dun sa mga matatanda na, yung mga veterano. At inaantabayanan pa rin po natin ang pagdating dito sa Pilar, Bataan, sa Mount Samat, sa Shrine of Valor ng Pangulong Benigno S. Aquino III. Ito po, namataan na po natin ang presidential convoy at inaasahan nga po natin gaya ng ating nabanggit
ang pagbibigay ng talumpati ng Pangulo bilang pangunguna po sa ating paggunita ng Araw ng Kagitingan sa Shrine of Valor dito po sa Pilar, Bataan. Inaasahan nga rin po natin na magbibigay ng kanilang mga talumpati si Japanese Ambassador to the Philippines, Toshina Orabe, at si US Ambassador to the Philippines, Philip Goldberg, na kanina ay nakapanayan po natin at sinabi nga niya po na patuloy na malakas ugnayan ng Pilipino at Amerika pagdating po sa depensa. Sabi nga niya, they fought alongside each other during World War II at ngayon patuloy po ang pag-enhance ng capability ng armed forces ng dalawang bansa sa pamamagitan ng partnership natin. Samantala po, nag-umpisa na po ang programa para bilang paggunita po sa sakripisyo ng mga beterano dito po sa Mount Samat, sa Pilar, Bataan, Araw ng Kagitingan. Panoorin po natin. We shall have the arrival honors. Kalis. Tanghal. Ho! Kalapunan. Tanghal. Baba. Go! Mahal na Pangulo, handa na po ang tanod pandangal upang libutin.
Bataan dadala. Kalis. Baba. Mahal na Pangulo, tapos na po ang parangal. Mga kasama, pinapaabot ng ating mahal na Pangulo, kagalang-galang Benigno S. Aquino III, ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa parangal na ginawad natin sa kanya sa umagang ito. Baba, kalis. Ladies and gentlemen, His Excellency Benigno S. Aquino III. We shall proceed with the wreath-laying ceremony. Dadala, kalis. Tanghal! Ta! Kalipunan, tanghal. Ta!
Dadala. Kalis. Baba! Ta! Mahal na Pangulo, handa na po ang pag-aalay. Pihit pa kaliwa. Kad. The first to offer the wreath is the Ambassador of Japan, His Excellency Toshinao Urabe. Next to offer the wreath is the Ambassador of the United States of America, His Excellency Philip S. Goldberg. We now have His Excellency Benigno S. Aquino III, President of the Republic of the Philippines, to offer the wreath at the Dambana ng Kagitingan. He is accompanied by the Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines, General Emmanuel T. Bautista. Tanghal! Ta! Kalipunan, tanghal. Ta!
dadala. Kalis. Baba. Ta! Tanghal. Ta! Kalapunan, tanghal. Ta! Baba. Ta! Dadala. Kalis. Baba. Ta! Mahal na Pangulo, tapos na po ang pag-aalay. Baba, kalis. That ends the wreath laying ceremony, and from here, in a short while, we'll proceed with the program proper. III. We shall now begin with the program proper. Please remain standing for the entry of callers.
Ito po ang ating special coverage ng pagdiriwang sa Mount Samat sa Bataan bilang paggunita po ng Araw ng Kagitingan. Napapanood nyo po kami live mula dito sa may Shrine of Valor kung saan pinangungunahan po ng Pangulong Benigno S. Aquino III ang paggunita sa mga nagbuwis ng buhay at nagpakita ng kabayanihan noong ikalawang digmaang pag-ibig. Katabi po ng Pangulo sa entablado ang Ambassador ng United States, si Ambassador Goldberg, at ang Ambassador ng Japan to the Philippines, His Excellency Toshina Orabe, at inaasahan po na mamaya ay magbibigay ng kanilang mga talumpati ang dalawang embahador at susundan naman po ito ng talumpati ni NHCP Chairperson Maria Serena Diokno. At panghuli po magbibigay ng kanyang pahayag o talumpati ang ating Pangulo sa programang naumpisahan na po at inyong napapanood mula po dito sa Mount Samat sa Pilar, Bataan. To formally welcome our guests and deliver her overview is the Chairperson of the National Historical Commission of the Philippines and the Steering Committee on the National Observances, Dr. Maria Serena I. Diokno. Kagalang-galang Pangulo S. Aquino III, kagalang-galang na Ambassador Toshina Orabe, kagalang-galang na Ambassador Philip Goldberg, mga embahador ng ibang mga bansa, Kalihim Albert Del Rosario, Kalihim Volt Casmin, AFP Chief of Staff Emmanuel Bautista, Gobernador Albert Garcia at mga opisyal ng Bataan, mga beterano ng digmaan, mga kababayan. Sa halip na ituon sa pagsuko ng mahigit 76,000 sundalong Pilipino at Amerikano dito sa Bataan, ating inaalala sa araw na ito ang kanilang giting, tapang at dangal na hinahangaan ng buong mundo. Silang hindi nag-alinlangang harapin ang panganib ng digmaan, mapanatili lamang na umiiral ang demokrasya at nakawagayway ang watawat. 72 taon na ang nagdaan, nasaksihan ng bayan ng isang matinding pagsubok na kumitil ng libong buhay at malawakang pagkasira ng mga ari-arian. Ang kapalit nito ay ang pamanang at kalayaan sa ating mga Pilipino na habang buhay na nagpapasalamat sa mga bayani at martir ng ikalawang digmaang pandaigdig. Sa mga veterano, saksi ang kasaysayan sa inyong kagitingan. Kayo'y hindi malilimutan kailanman. Kailangang itampok sa bawat pag-alala natin sa araw ng kagitingan ang paninindigan ng mga Pilipinong hindi nagdalawang isip na kumilos at mag-ambag sa abot ng makakaya at maging ang sariling buhay, alang-alang sa paniniwala sa diwa ng karapatang pantao at pagtakda sa sariling kapalaran bilang malalayang mamamayan. Maganda pong umaga sa inyong lahat. Thank you, Dr. Diokno. The Ambassador of Japan, His Excellency Toshina Orabe, will give his message. His Excellency President Benigno S. Aquino III, His Excellency Philip Goldberg, Ambassador of the United States of America, honorable members of the Cabinet, colleagues in the Diplomatic Corps, of Honorable Governor Albert Garcia, distinguished veterans and guests, ladies and gentlemen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ikinagagalak ko makasama kayong lahat sa mahalagang okasyon na ito. I am deeply honored to be with you on this day. 72 years have passed. Still, it hurts to remember the hardship and pain suffered by so many during those fateful days.
I wish to express our heartfelt apologies and deep sense of remorse for such inexplicable suffering. Japan has learned valuable lessons from history. The use of force does not give ultimate solutions. It only creates problems. That is why we have vowed never to wage war again. Actions speak louder than words. Our deeds in the past 7 decades validate our resolve. Fortunately, the Filipinos have accepted to move on. We have been building the future together ever since. Thanks to the efforts of our predecessors, we are now strategic partners sharing common values. The exchange of visits and contacts between our leaders continue on a regular basis. Our soldiers were working shoulder to shoulder in the UN peacekeeping operations at the Golan Heights prior to the Syrian crisis. Soon after, Japanese soldiers were back in under Operation Sankai, providing disaster relief. Currently, they are helping in the search of the missing Malaysian Airlines plane. As was graciously recognized by His Excellency President Aquino during the signing ceremony of the Comprehensive Agreement on the Bangsamoro on March 27th, Japan played a constructive role in the progress of the Mindanao peace process. We are proud of and are committed to continue our contribution in peace building in Mindanao. Japan will continue to contribute proactively to the peace, stability, and prosperity, not only for this region, but also for the international community. As quoted by then Finance Minister Jayawardena of Ceylon, now Sri Lanka, who waived his country's right to seek war compensation from Japan at the 1951 San Francisco Conference, Buddha said, "Hatred ceases not by hatred, but by love." Japan is grateful to the Filipinos and Americans for building peace within our hearts. We are happy to work with you for the common good for all. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you to the Ambassador of Japan. We will now have the message of the Ambassador of the United States of America, His Excellency Philip S. Goldberg. President Benigno S. Aquino III, Ambassador Arade, Secretary Del Rosario, Secretary Gazmin, members of the Cabinet, members of Congress, Governor Garcia, other governors and mayors present today, members of the military, led by General Bautista, colleagues from the Diplomatic Corps, distinguished guests, ladies and gentlemen, and especially our cherished veterans who are here today. Magandang umaga sa inyong lahat. It is my great honor to join you today in observance of Bataan and Corregidor, this Day of Heroes. I commend each of you for coming to this mountain where so many fought and perished to secure our freedom. The gallantry of those who fought for our freedom all those years ago must never be forgotten. Events like this reflect our commitment to remember each person who paid the ultimate price in this struggle. It is important that we take time today to honor their service and their sacrifice. It's equally important that we tell this story to the young people who are here today so that they too will remember those heroes. On this day, 72 years ago, in heat much like today, maybe even more, Filipino and American soldiers experienced an atrocity that brought our two nations closer together. Over 78,000 men and women began that fateful march that will forever be etched
in our shared history. With such a large number, it might be easy to forget that each soldier was a unique and valuable individual. Each had a family that prepared with hope for his, or in some cases her, return. However, many of those soldiers, Americans and Filipinos, never returned. But the names Bataan and Corregidor are now synonymous, thanks to them, with courage and sacrifice. In both American and Filipino families, these events have been passed down by the guerrillas and soldiers who've shared their stories of courage and friendship to the next generations. This shared history of heroism binds individuals and countries together and moves us forward toward our common goals. Soldiers walking side by side, our friendship is stronger through the adversity we have faced together. It is this shared history of sacrifice that forges the special relationships of today. As shown in history and present until this very day, we can and will continue to work together, shoulder to shoulder, to improve each other's militaries and our nations as a whole. As Typhoon Yolanda demonstrated, when our nation's soldiers and civilians work together, we're prepared to react and respond to any disaster. As treaty allies, when the Philippines faces threats or natural disasters, so do we. Today, we express our gratitude for our departed compatriots. We honor them not only remembering their acts of service, but also ensuring our lives reflect the values for which they fought. We are thankful that in the end, peace reached our lands, the Philippines, Japan, and the United States. Each step we make today toward further prosperity, democracy, and the rule of law is a way to honor their footsteps on this soil so long ago. And today it's remarkable that not just our two nations, but three, the U.S., the Philippines, and Japan, have forged close and enduring friendships, alliances, and strategic partnerships based on democratic values and mutual respect that came from the blood and sacrifice of our alliance soldiers. So may God bless their memory and bless our great nations. Maraming salamat po. Thank you to the Ambassador of the United States of America. At this point, the guest of honor will be introduced by the Honorable Voltaire T. Guzman, Secretary of National Defense. Mga pinagpipitagang panauhin, mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, kagalang-galang Benigno S. Aquino III. Salamat po. Mabuhay tayo lang. Secretary Alberto Rosario, His Excellency Philip Goldberg, Ambassador of the United States of America to the Philippines, His Excellency Toshinao Rabe, Excellencies of the Diplomatic Corps, Secretary Voltaire Guzman, Governor Abet Garcia, Vice Governor Efren Pascual Jr., Representative Herminia Roman, Mayor Alicia Pizarro, Mayor Maria Angela Garcia, other mayors of the province of Bataan, Dr. Maria Serena Jokno, Retired Lieutenant General Ernesto Carolina, Tupibao, Retired Colonel Manuel de Ocampo, General Emmanuel Manny Bautista, Chief of Staff, Police Director General Alan Purisima, Lieutenant General Lauro Catalina de la Cruz, Vice Admiral Jose Luis Alano, Lieutenant General Hernando Delfin Carmelo Ireberi, Vice Admiral Rodolfo Aisorena, veterans of World War II, members of World War II veterans organizations, fellow workers in government, honored guests, mga minamahal ko mga kababayan, isang magandang umaga po. Nagsimula ang ikalawang digmaang pandaigdig sa panahong naghahanda na sa ganap na kasarinlan ang Pilipinas mula sa pagiging kolonya ng Amerika. At dahil nga narito pa ang mahukbong Amerikano, nadawit na rin ang ating bansa sa isang malawakang digmaan. Sa pagkakataong sinasakop ang ating bayan, naging laban na rin natin ang kanilang laban. Noon pa man po, malinaw na sa mga Pilipino,
Maliit man tayo, kung nasa tama tayo, lalaban tayo. Sa panahong iyon, hindi po biro ang tinamo nating pinsala. Tinatayang mahigit 1 milyong Pilipino ang nasawi mula sa populasyon natin noon na mahigit 16 na milyon lamang. Hindi rin mabilang ang mga taong napilitang mag-ibang bayan o lumisan dahil sa kaguluhan at karahasan. Ayon nga po sa tala, sa Allied Capitals ay pumangalawa lang ang Maynila. Sa Warsaw sa Poland, sa lawak at tindi ng pinsalang naranasan natin noong panahon ng digmaan. Mahigit 70 taon na nga po ang nakalipas mula nang matapos ang pandaigdig. Ibang-iba na ang sitwasyon ngayon at ang mga bansang dating nasa magkabilang panig at nagpapalitan ng putok ay nasa iisang bangka na lamang. Ang dating nagigirian, nagkamayan at nagyakapan na at sinabing, kaibigan, tapos na ang gulo, magtulungan tayo. Ang dating maliit na kolonyang dinurog ng digmaan, malaya at taas-tuong nang nakikisagwan sa isang direksyon tungo sa kapayapaan at ikauunlad ng lahat. At ngayon nga po, nagtitipon tayo upang tumingala sa dambana ng Kagitingan, isang tanda ng pagbibigay pugay natin sa kabayanihan ng mga veterano noong ikalawang digmaang pandaigdig. Isang sagisag na pagbabalik-tanaw sa Kagitingan at sa dinaanan nilang sakripisyo. Marahil nga po, kapag tinanong ng kasalukuyang henerasyon kung ano ang ibig sabihin ng sakripisyo, ang pinakaangkop na sagot ay inyong halimbawa. Di po ba? Kayong mga veterano ang buong loob na sumuong sa peligro at kawalang katiyakan sa ngalan ng bandila. Sa harap ng dambuhalang hamon, tiniis ninyo ang gutom, uhaw. Hindi kayo nagatubiling magtaya ng inyong buhay para sa kapakanan ng mas nakakarami. Sa halimbawa pong ipinamalas ninyo, buhay ang diwa ng pagka-Pilipino. Kaya nga po, lumipas man ng maraming taon, tuloy pa rin ang pagkilala ng Estado sa inyong pakikiambag. Ang hangad natin, sapat na pagkalinga sa mga veterano at sa inyong mga pamilya, upang tumbasan ang malasakit na ipinamalas ninyo noon. Nagkaroon nga po ng obligasyon ng inyong pamahalaan na aruguin ang mga veterano. Ang masakalap nga lang po, sa listahan ng ating mga pensioners ay marami ang nakisali at nakihati sa mahandog nating benepisyo. Kahit hindi naman talaga sila tunay na mga veterano. Pero may good news po. Ipinapatupad na natin ngayon ang Pensioners Validation Program dahil sa pagsisigurong tunay na kabilang sa listahan ang bawat pangalan ng ating surviving pensioners sa pagpasok ng taong ito ay tuluyan ng naipatigil ang pagbibigay benepisyo sa 22,534 na accounts habang 14,611 accounts naman ang nasuspinde. Ang resulta, naibalik ang pension remittances na nagkakalaga ng 396.61 million pesos. At itong Marso, umabot na nga sa 133,784 na ilehitimo mga veterano at kanilang mga asawa ang binibigyang serbisyo ng ating Philippine Veterans Affairs Office. Tinitiyak natin sa mga karapat dapat lamang mapupunta ang bawat pisong inilalaan natin mula sa kaban ng bayan. Pagdating po sa kalusugan, bukas ang pinto ng Veterans Memorial Medical Center pati na ang iba pang nilang mga sangay sa kalakhang bansa para kumakalinga sa ating mga veterano. Para sa taong 2013 nga lang po, umabot sa 17 milyong piso ang halaga ng serbisyong medikal na nailaan para sa 1,072 mga veterano. Ang maganda pang balita, pinalawak pa ng DMMC ang kanilang benepisyo para sa inyo. Ngayon, bilang na sa listahang sagot ng gobyerno ang mga serbisyong tulad ng cataract operation, coronary angiogram at cardiac bypass. Tumuko naman po tayo sa educational benefits ng inyong pong mga dependents. Nitong nakaraang taon lang po, umabot sa 2,059 ang bilang ng mga estudyanteng napag-aaral ng PBIW. Ang alay naman natin tulong pinansyal umaabot sa 36,000 piso kada taon para sa bawat kwalipikadong dependent ng ating mga veterano. Kasabay ng patuloy natin pagkalinga sa ating mga veterano, masigasig din natin sinisigurong ang mga sundalong nagsiservisyo ngayon ay may kakayahang gampanan ang kanilang tungkulin. Sakaling kailanganin natin sumuong sa laban,
hindi naman po pwedeng lakas na loob lang ang sandata ng ating mga kawal. Para sa ating AFP Modernization and Capability Upgrade Program, nakapaglaan na tayo ng mahigit 36 bilyong piso at nakumpleto na ang 38 proyekto mula lamang ng Hulyo ng taong 2010 hanggang Marso ng 2014. Dito mga modernong sasakyan at kagamitang pihadong magpapatibay pa sa ating sandatahang lakas. Sa ganito man pong paraan, ay mapapagaan natin ang mga hindi birong tungkulin na kanilang tinutupad upang paglingkuran ang ating minamahal na bansa. Isang halimbawa nga po nito ang sakripisyong inaalay ng siyam sa magigiting natin mga marino sa pangunguna ni First Lieutenant Mike Pelotera na huling nadestino sa Ayungin Shoal. Isipin na lang ninyo ang pambirang sakripisyo pinamamalas ng kanilang grupo. Sa loob ng halos 5 buwan, ang kanilang mundo ay uminog lamang sa karagatan. Halos wala silang komunikasyon sa kanilang mga pamilya. May mga pagkakataon pang hinaharang ang pinapadala natin mga gamit at pagkain sa kanila. Araw-gabi, sakay na nakatirik na BRP Sierra Madre ay nakaangkla lamang ang kanilang dedikasyon sa pagtutok at pagbabantay ng ating teritoryo. Kaya naman po, kasama na ating mga beterano, kabilang din ng mga kawal na tulad nila sa makinikilala natin ngayon. Saludo po ang sambayanang Pilipino sa inyo. Naniniwala pa rin po tayo. Hindi dapat makalimutan ang mga aral ng nakaraan. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ng ating mga bansa at nasaksihan natin ang malagim na bunga nito. Ngayon, malinaw naman pong magkakaibigan na tayo. Nagkakaunawaan bilang mga kapwa-tao na may sariling mga adikain at pangamba. Naintindihan na natin ang kaisipan, kultura at paninindigan ng bawat isa at nagtutulungan para makamit ang kolektibong mitiin ng ating mga bansa. Sa paraan nga pong ito, masisiguro nating hindi na mauulit pa ang madilim na kabanatang iyon ng ating kasaysayan. Marami na pong dinaan ng pagsubok ang Pilipinas. Sa bawat hamon na tinugunan natin, lalong tumibay, lalong luminaw ang diwa ng ating pagka-Pilipino. Sa pagharap natin sa patong-patong na sakuna, ipinamalas natin hindi napapayuko ng anumang pagsubok ang Pilipino. Dinadaig natin ang salot ng katiwalian. Kaya ngayon, kinikilala tayo bilang huwaran ng tapat na pamamahala. Iwinaksi natin ang sick man of Asia, kaya't kinikilala tayo ngayon bilang bright spot sa pandaigdig na ekonomiya. Sa araw na ito, ang araw ng Kagitingan, sabayan naman ninyo ako sa pagdeklara, Pilipino ang tumitindig para sa tama. Mapalad nga po. Mapalad nga po ang kasalukuyang henerasyon ng mga Pilipino. Hindi na natin kailangan pang lumingon sa malayo para makatanaw at makakilala ng mga huwaran. Mula sa mga pangalang nakaukit na sa bato, sa mga bayaning hindi na nagawang mailibing pa sa libro, hanggang sa bawat Pilipino ngayong nakikiambag sa pagbabago. Bawat tipak ng kadakilaan ang siyang bubo at nagpapatibay sa pagkakakilanlan ng lahing Pilipino. Matatag, magiting at handang tumugon sa anumang pagsubok. Magandang araw po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Marami pong salamat sa ating Benigno S. Aquino III para po sa inyong mensahe. Please remain standing for the exit of callers. Inyo pong natunghayan na naging talumpati ng Pangulong Benigno S. ng Kagitingan. Ito po ay napapanood nyo live mula dito sa Bataan, sa Shrine of Valor sa Mount Samat. At katatapos lang po ng naging talumpati ng Pangulong Aquino, ngunit bago ito ay nagsalita rin ang ambassadors ng US at ng Japan. Unang nagbigay po ng kanyang talumpati si Ambassador Toshinao Orabe, Ambassador ng Japan dito sa Pilipinas, at humingi siya ng apologies para sa nagawa
sa ating mga kababayan noong tropang Hapon noong panahon dalawang digmaang pandaigdig. Anya natuto na ang kanilang bansa mula sa nakaraan. Lessons of history ayon sa kanya. At sinasabi nga niya na actions speak louder than words. Ayon sa kanya, sa loob ng mahigit 70 taon simula nang matapos ang ikalawang digmaan pandaigdig ay patuloy na tumutulong ang Japan sa ating bansa at patuloy ang pagtutulungan ng Pilipinas at Japan sa iba't ibang larangan. Pinuri rin niya ang Pilipinas, ang ating pamahalaan sa katatapos lamang na paglagda sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro noong March 27 at sinabi niya na handa at committed ang kanilang bansa sa pagsulong ng usapang pangkapayapaan at ng peace process, ng prosesong pangkapayapaan. At inilahad din niya na isang malaking tulong din ang naibigay ng Japan upang makumpleto nga ang agreement on the Bangsamoro. Nagsalita rin po ang US Ambassador na si Philip Goldberg. Sabi niya patuloy ang kanilang pagkilala at paggunita sa katapangan at kagitingan ng mga Pilipino at Amerikano na nagsakripisyo para sa kalayaan. At sabi niya, mula noon hanggang ngayon ay patuloy ang pagkakapit-bisig ng Pilipinas at Amerika. Patunay nito ang kooperasyon pagdating sa military exercises at ang naging malaking pagtugon at maagang pagtugon ng Amerika noong panahon ng pananalasa ng bagyong Yolanda sa Eastern Visayas noong November 8, 2013. At syempre nga po, gaya ng ating inaasahan, nagbigay ng kanyang talumpati ang Pangulong Aquino at sinabi niya, maliit man tayo ay kung nasa tama ang Pilipinas, tayo ay patuloy lumalaban para sa tama. At ginutita ng Pangulong Aquino ang pinsalang naidulot ng ikalawang digmaang pandaigdig sa ating bansa at sa ating mga kababayan. Ngunit ikinagagalak niya na ang dating magkakalaban ngayon ay nasa iisang side na lang, nasa iisang bansa. Pinagpugayan po ng Pangulo ang mga veterano ng ikalawang digmaang pandaigdig at inilahad niya ang pagpupusige ng ating pamahalaan para maisulong ang kanilang kapakanan. Katunayan nito ang dagdag na paglilinis ng listahan dun sa mga benepisyaryo ng pensyon ng mga lehitimong veterano, ang dagdag na serbisyong medikal para sa ating mga war veterans sa Veterans Memorial Medical Center, ang scholarship at patuloy na tulong pinansyal para sa mga dependents ng ating mga veterans at ang patuloy na pagsusulong sa AFP modernization. Pinuri rin ng mga Pilipino yung mga modern day heroes naman natin. Itong siya doon sa Ayungin Shoal ng halos kalahating taon. Sinabi niya hindi na daw dapat lumingon pa ng malayo para makahanap ng magandang ehemplo. Mula noon hanggang ngayon, ang ating mga kababayang veterano noong World War II nagpakita ng kagitingan kahit hindi nakaukit sa bato ang kanilang mga pangalan na sila ay nagpakita ng pagmamahal sa bayan. Ngayon, patuloy po bawat Pilipino na nagsaside sa tama at sa nararapat, yan po ang dapat nating tingnan bilang mga magagandang ehemplo. Reaksyon mo siya sa naging talumpati ng Pangulo? Ang natutuwa ako doon sa sinabi ng Pangulo, una, binibigyan ng pansin ng pamahalaan ang mga pangailangan ng ating veterano. Tandaan natin, sa araw na ito, bida ang veterano. Pangalawa, yung kinonekta niya ito sa current events na nangyayari dito sa Pilipinas na meron pa rin patuloy na nagtatanggol sa ating kasarinlan at sa ating soberanya. No? Kaya makikita mo na yung veterans, yung araw ng kagitingan, hindi lang yan fossil of history. Ito ay patuloy na isinasabuhay ng
ng bawat Pilipino na gumagawa ng mabuti sa bayan. Oo, araw ng kagitingan po ngayon, pero yung kagitingan po hindi po dati lang ipinapakita. Hanggang ngayon po, bawat Pilipino na naninindigan para sa bayan, naninindigan para sa tama, yan po ang binagbibigyan pugay ng ating Pangulo. Samantala siya kanina, gaya ng aking nabanggit, meron tayong isang nakausap na beterano ng World War II. Siya po ay mismong nakasama sa Bataan Death March and nag-survive po siya, kaya nga po nandito siya. Siya ay 94 years old na, Private First Class Jose Macaspac. Panoorin po natin. Kasama po natin ngayon si Private First Class Jose Macaspac. Siya po ay 94 years old na at kasama po siya dun sa Bataan Death March. Sir, pakikwento po sa amin, ano po yung naging karanasan nyo nung nakasama kayo sa Bataan Death March? Kabuhayan ko na naging buhay ko. At kagitingan Nako, ng mga veterano, nagtangay ako ng 4 na tao. Sa ating inang bayan. Ay, niligtas ko. Nilabas ko doon sa death. Na ipinamana Nung malabas ko yun, On this occasion, tumakas naman. to the veterans, Iyan ang kwan. have given their lives Konti pa akong mamatay. to share their Yan ang karanasan ko sa buhay. In a few moments, Yan nga po ang maikling pakikipag-usap natin, ang panayam natin kay Ginoong Private First Class Jose Macaspac. Pinakita pa nga niya sa atin yung kanyang pilat dito sa noo, no, na baril daw siya ng sniper at nahulog siya sa ilog, kaya dun siya nakatakas. Alam mo, nakakatawa, yung pagdiriwang dito, napakainit ngayon. Yung imagine niyo yung pinag-uusapan lang natin kanina, yung hirap ng deathmatch. Ito po, naranasan po niya talaga yung deathmatch sa ganito kainit, ganito ring panahon noong 1942. At gaya nga po ng nabanggit ng Pangulong Aquino sa kanyang naging talumpati, ngayon pong araw ng kagitingan, pinagdiriwang po natin hindi lamang yung kagitingan ng mga sundalo natin noon, ngunit ang kagitingan ng bawat Pilipino ngayon na naninindigan para sa bayan, patuloy na naninindigan para sa tama. At natunghayan po nga nyo ang aming special coverage ng Araw ng Kagitingan mula dito sa Shrine of Valor sa Pilar, Bataan. Saludo po kami sa lahat na nagsakripisyo para sa bayan at sa kalayaang tinatamasa natin sa ngayon. Nais kitang pasalamatan, Xiao. Closing remarks mo na lang para sa ating mga manonood. Alam nyo, maraming salamat at naging bahagi ulit ako ng coverage na ito na pagpupugay sa mga veterano lagi, no? At sana maintindihan natin yung kahulugan nung nasa national anthem, kanaalala natin yung mga veterano. Sa manlulupig, hindi pasisiil. Ibig sabihin, kahit ano pong dumating sa atin na hamon na mga pananakop o kung ano man na mga threat sa ating demokrasya mula sa loob at mula sa labas, ipaglalaban po ito ng Pilipino noon at ngayon. Maraming salamat. There you have it, our historian for today, and nagbigay sa atin ng kanyang mga insights, Professor Xiao Chua. At sa ngalan po ng Telebisyon ng Bayan, ng RTVM, ng IBC, ng Bayan, saludo po kaming lahat sa bawat Pilipino na patuloy na nagsasakripisyo para sa bayan. Muli, ako po si Cathy San Gabriel, isang mapagpalayang araw, Pilipinas.